good morning, boss. Ngayon naman mga boss, aalamin natin itong very inspiring na story. Tunay na buhay at tunay na kwento. Sino siya? Alamin natin. Real Talk. Ako si Chief Public Attorney Persida B. Rueda Acosta. Mahigit 14 na taon na po akong namumuno dito sa tanggapan ng Manananggol Pambayan o Public Attorney's Office. Mula sa aking pagkabata ay hindi ko po pinangarap na maging abogada. Ang pinangarap ko po ay maging isang manggagamot ng tao o isang doktor, physician. Subalit, dala po ng kahirapan at sapagkat kami siyam na magkakapatid na sabay-sabay nag-aaral. Ako po ay nagsabi sa aking ina't ama na ako po ay kukuha ng kursong abogasya na lamang sapagkat mas menos ang gastos o ay isang eskolar. Ang akin pong ama ay pinanganak sa Plaridel, Bulacan at ang aking ina ay mula naman sa San Rafael, Bulacan. Kapwa po sila magsasaka. Subalit, pinagpad po sila ng kapalaran sa Bataan. Ang aking ama ay naging pahinante ng truck ng uling. Ang aking ina naman ay mananahi ng damit at doon po sila nagkita. Kaya kami siyam na magkakapatid ay ipinanganak sa Maribeles, Bataan. Nung bata po ako ay wala pong katulong noon. Ako po ang katulong ng aking ina. Naglalaba, namamalansya, nagtitinda, nagsusunog ng bilao, nagtitinda ng kamote, saging, talbos, barbecue, sa malamig, para po makatulong sa aking ina't ama sa aming mga pangangailangan. So kami pong lahat ay pinalaki sa hirap, tutong magtipid, magsikap, at maging tapat sa aming kapwa upang ang biyaya ng Diyos ay maging bukas sa amin. So ako isang batang sinasabi lang matapang kapag nadapa, tatayo, nakangiti, hindi iiyak. Isang bata na kayang tiisin ang gutom at hirap para sa ganon ay manatiling tapat sa kanyang tungkulin. Ito ang aming tanggapan ng punong Manananggol Pambayan o Chief Public Attorney. Hindi ko po akalain na magiging PAUCHIP po ako noong 2001. Kaya pala ako naging Ordinary Public Attorney sa Manila from 1990 to 93. Yun ay paghahanda sa akin ng Panginoon Diyos para sa mas lalong mataas na responsibilidad. Marami pong kaso mula nung di pa po ako PAUCHIP, ang Visconde Massacre, vinculado yung kaso po ng aking kapatid sa isang medical malpractice na kung saan sa'y namatay. Hanggang sa naging PAUCHIP po ako, yung May 1 Rebellion or EDSA 3, nahawakan po natin. Ang naging official counsel din po ako sa kaso ni Pangulong Estrada at ni Senator Jinggoy noon. At yung pong mga kaso ng CPP, NDF, NPA, nahawakan din po natin. Yung mga deportees from Sabah, yung pong di umano'y ginahasa sa Sabah. At maging yung kaso po ng mga MILF, naging lawyer din po tayo. Yung kaso po ng mga death convicts, kung saan po ako mismo ang nag-argue sa Korte Suprema para mapatigil po ang bitay noong January 30, 2004. At matagumpay nga po napatigil ang bitay sa ating bayan hanggang sa 1 year and a half, June 2006, ang Kongreso na po ang pumigil sa mga pagbibitay. Yan, napakarami ditong hawak. Ang PAW maraming trabaho, tunay na serbisyo publiko. At talagang pag pumasok ka sa Public Attorney's Office, kailangan trabaho ang gagawin mo. Siyempre, tao lang po tayo, dati na akong takot, kaya sabi ko, wag na niyo akong takutin kasi dati na akong takot. Kung ako man po ay mapawi nila sa mundo, ay marami naman pong isisilang na bagong abogado na magiging kagaya ng diwa na ibinigay sa akin ng Diyos na ipagtatanggol ang mga api at maralita. At pinala din po ako makapag-aral sa Harvard Kennedy School of Government, isang malaking karangalan po na ako po ay mabigyan ng mga scholarship ng bansang Estados Unidos, ng Japan, ng Thailand, ng Nippon Foundation at ng USAID, yan, ng UNDP at bilang isa po sa sinasabing eksperto sa legal aid and human rights, access to justice. Kaya po ako inaipapadala sa iba't ibang bansa at pinamamasahihan po tayo ng United Nations Development Fund. Ang tapang po kasi dapat ginagamit sa tama. Matapang po ako pag nasa tama at kailangan pairalin ng hustisya. Pero sa bahay po ako po isang ina, isang asawa, isang kumbaga ay merong Panginoon sa bahay. Siyempre yung husband ko, ang mga anak ko ay aking yan.
At hanggang ngayon, di ko kinahihiya. Dahil may skin asthma po yung dalawang anak ko, ako pa rin naglalaban ng kanilang mga damit. At nagluluto, at nag-aasikaso ng pamamalengke. Kapagkat ang isang ina, bagaman working mother, ay dapat wag kalimutan ang kanyang tungkulin bilang isang ina. So mapalad po kami na nabiyayaan kami ni Atty. Benedicto Acosta Jr. ng dalawang babaeng anak, si Camila at si Kyla. Aking pamilya, no? Ang aking ina, ang aking ama. Aking ina ay si Herminia Venturina, ang tatay ko Florencio de Castro Rueda. Ang panganay ko, bunso, and then my husband. Ang nanay ko ay may disiplina. Hindi ka, pagpasok sa eskwela, uuwi ka agad ng bahay. Walang gala. Dahil na kailangan ka mag-aral. Kalinsabay ng paggawa ng gawaing bahay. Lalaki at babae, pwede maghugas ng plato. Lalaki, babae, pwede maglaba. Ako ay mayaman sa plake. Mayaman sa tropeo. Nasabi ko nga kung pwede lamang ipakilo ay ma-donate na natin sa mga mahihirap na mga batang hindi makapag-aral. Yung dyaryo, Philippine Star noon, kung saan naging pang-apat po ako sa bar exams noong lumabas noong March 15, 1990. Ako si David Rueda. Ang pastime ko ay magbasa ng Bible. Ayan, sayan. Mahilig akong magbasa ng mga nobela. Si Persida nung bata ay ganun pa rin. Walang pinagbago. Umahalik pa rin po ako at tumutungtong pa rin sa lupa. Dahil ang tao, kahit anong marating mo, ang dapat pong katulad natin ay ang puno ng kawayan na habang tumataas ay humahapay sa lupa at yumuyukod sa lupa. Nakatira pa rin kami dito sa Maynila sa isang condominium unit doon sa Mindanao Avenue na walang elevator, fourth floor. At yun pa rin na aking inutang po sa Pag-ibig Fund sa HDMF. Bayad na po. Ako pa rin po yun at sana po ay matuloy na sana magkaroon na po kami ng sariling bahay dito sa Maynila. Dahil ang bahay po namin ay sa Bulacan na natayo noong 1996 pa nung ako po ay wala pa sa gobyerno. Kahirapan ay hindi sagabal sa pagtatamo ng karunungan o pagtatapos ng pag-aaral. Ang mga batang mahihirap, kayo'y magsikap kapagkat kung tataas ang inyong mga grado, merong magbibigay sa inyo ng mga scholarship. At may mga pilantropong tao na tutulong sa inyo para kayo makatapos. Yan po si Persida Rueda Acosta. Nakatapos ng pag-aaral dahil umasa sa mga scholarship. Unahin ang pag-aaral, maging responsable at maging magkasya tayo kung ano ating tinatangkilik at pagtiisan kung ano lang kaya ng ating magulang. Kapag ang ating mga magulang, ang nais nila ay tayo makatapos ng pag-aaral. Ako po, si Persida Venturina Rueda Acosta, isang public attorney, tunay na tao, at ito ang aking tunay na kwento. Bilib ako dyan kay Attorney Persida Acosta. Saludo tayo dyan dahil yung katapangan niya, no? Hindi biro maging public attorney, no? Dahil yan, nag-aalmusal yan ng mga death threats sa umaga. That's right. Pero sa kabila ng yan, ano, ang babaw ng pangarap niya, magkaroon lang ng tahanan. Para sa isang abogado. Saka matapang. At hindi lang yan. Talaga namang hands-on siya as a mom. Naalala ko, na-interview na natin yan dito sa Good Morning Boss every Women's Month. At talagang sinasabi niya na hindi niya daw talaga pinapabayaan yung pamilya niya. Iba yung trabaho, iba yung pamilya niya. Hands-on talaga siya. Pero mo, tanyag na public attorney ka na, pero pagdating sa bahay, ikaw pa yung nag-aasikaso, nagsasaing, nagluluto, nag-aasikaso sa pamilya mo. Ito po yung Saludo humahanga sa kami. inyo.